magsimula na sa ating gawain. Santiago 1 verse 2, 3, and 4. Mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap na walang pagkukulang. Marami pong salamat sa salita ng Diyos. Isinulat po ito ni Santiago para sa mga mananampalataya. Maraming pagsubok, maraming mga problemang pinagdadaanan. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Santiago sa verse 3, mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ituring niyo itong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Tayo po ay tumayong lahat para po sa ating panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, na may magpakumbaba. Panginoon, sa pagsisimula ng araw na ito, inaalay po namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Salamat po sa panibagong buhay, sa paghinga at sa bawat biyayang natatanggap po namin. Tunay na ikaw po ay tapat at ang iyong habag ay laging bago tuwing umaga. Sa bawat hakbang, naway maramdaman po namin ang iyong presensya at gabay. Turuan mo po kaming mapagpasalamat sa kalakihan o maliit na bagay. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo upang purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit. Tinatawagan ko po ang worship team para sa purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awit team. O Diyos, purihin ka at sambahin lagi. Salamat sa iyo, ako'y nakakinig. Salamat sa pagkain sa bawat araw. Salamat sa lakas at puso mong pag-araw.
Wala na tayo ibang gagawin, kundi yung papurihan ng Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Ang bawat isa ay kailangan magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig na ibinigay sa bawat isa sa atin. Lamhin natin ang bawat linya ng mga awitin na ating kinakanta at i-internalize natin ang bawat salita na binibigkas natin. When the road is dark and I cannot see, Lord, I lift my hands. Please carry me through the storm, through the fire. You're my strength, my one desire. I won't fear, I won't stray. Jesus, guide me day by day. Lead me the way, light up my soul. Show me the path that makes me whole. Through every valley, through every trial, I will trust you all the while. When the waters rise and the winds may roar, still your love is my open door. With every step, with every prayer, I know you're near, I know you care. I won't fear, I won't stray. Jesus, guide me day by day. Lead me the way, light up my soul. Show me the path that makes me whole. Through every valley, through every trial, I will trust you all the while. Your word is a lamp to my feet. Your love makes my heart complete. Even when the road is long, I will lift my voice in song. Lead me the way, light up my soul. Show me the path that makes me whole. Through every valley, through every trial, I will trust you all the while. Lord, I trust you. Come with me. Forever, Jesus, lead me the way. Lord, I hold you. Come with me. Forever, Jesus, lead me the way. Jesus, lead me the way. Ito ang dapat na panalangin natin sa araw-araw ng ating buhay. Jesus, lead me the way. Kahit na daw anumang trials and temptation ang ating nararanasan, dapat natin ipagkatiwala na sa Diyos sapagkat siya ang may control ng lahat. Before the sun rose over Jerusalem, At huwag daw tayo mawala ng pag-asa, lalo na pag dumadating yung mga kagulumihanan, yung fear, yung takot, sapagkat ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi takot, kundi katatagan at pananampalataya sa Kanya.
sapagkat siya ang dakilang Diyos na siyang nakakaalam ng ating buhay. Sabi nga, Thy word is a lamp of my feet. Ang salita ng Diyos ang siyang tanglaw ng ating mga paa sa lahat ng dinadaanan natin. Ang salita niya ang siyang nagiging gabay natin upang maging tanglaw. Kaya wala tayong dapat katakutan sa ating buhay. Ang kailangan lang natin ay magtiwala at nanampalataya. Awitin po natin ang kasunod. Ikaw ang lahat. Ikaw ang lakas sa akin, kalamay at kaligayahan. Dumating man ang problema, hindi ako hihiwalay. Hindi ko maikukumpara ang pag-ibig mo. Ikaw ang lakas sa akin, kalamay at kaligayahan. Dumating man ang problema, hindi ako hiwalay. Hindi ko maikukumpara ang pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw lang, O Diyos, ang kagalakan. Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw lang, O Diyos, ang kagalakan. Ikaw ang lakas, ang kagalakan. Maraming salamat po sa magagandang awitin para sa ating Panginoon. At ngayon po, tinatawagan ko po si
Pastor Edgar San Miguel para po may bahagi ang magandang balita mula sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Gandang umaga po, Pastor. Magpuri po tayo sa Diyos sa ngayon at hindi lang yan, ang good news, wala na pong problema tayo sa kasalukuyan ng laptop. Dalawa na po. Mayroon pong nag-donate, hindi lang. Bago. Bago po to. Secret. Secret daw po. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Ayan no, balot na balot pa oh. Pero muna, Pastor. Ganda. May kasama pang bag. Nakalagay po sino kaya yan? Okay, so, thank God. Pangalawa, sino ba sa inyo ang gustong sumama sa Martes? Ang alis dito mga alas 4 or 5, 4 or 5, yan ang natayo. Sa Alabang. Noon po, diba, Angie, nakita mo noon yung sana, gusto ko makarating dyan. Doon po sa New Life Alabang. Lahat po kayo invited kung gusto nyo. Kaya lang, mamaya, pagkatapos nito, sabihin nyo na sa akin para mailista. Pwede pa naman hanggang bukas. Pwede pa hanggang bukas. Kasi kami ni Mrs. Simula bukas, nasa hotel na kami. No? Hanggang Friday. Monday to Friday. No? Yan ang aming wedding anniversary. Bungga. Sulong-sulong mo siya. Dalaga na si Pastora. Okay. Okay, so, yun lamang po. Hindi po ako ang tagapagsalita ngayon. Aking tinatawagan ang aking may bahay. Siya po ang tagapagsalita. Okay lang yan, hindi ko talaga sinabi sa'yo. Pastor, okay na po na sabihin niyo na ako nagbigay. Payag na ako, Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Gandang umaga rin naman. Malungkot naman. Mamunti na nga tayo, malungkot pa rin yung sagot. Hindi ba masaya? Hindi. Kasi mahal talaga yan sa maganda nga ang mini ang lungkot. So next time mag-prepare kayo. Saya-saya naman para yung pagbungad, masaya, yung gitna, medyo ganoon, yung pangwakas, medyo rin masaya. So, na-appreciate din namin yung ganoong mga kaparaanan na natutulungan din kami na maghanap ng mga kakantahin. Kasi pag si Pastora pa, ulit-ulit lang yan. So, sa panahon ngayon, kailan mag-ingat din tayo kasi ako tinamaan din ako ng sipon. Kaya medyo so, umaasa ako na sa darating na Martes nga ay makakarating kayo sa Alabang, New Life Alabang. Para makita ninyo kung ano yung itsura ng ating mga lectures. Sa New Life sa Alabang. Huwag kayo maano dahil may sasakyan na malalaman. Hindi kayo magkanya-kanya ng bomyo. Isang group kayo para makarating doon. Yun naman kung gusto nyo na. May kasama din details. Dinner? Ibig sabihin gabi. Meron naman doon maraming kainan. Okay. So ngayong umaga ang ating pag-aaral. Ito ulit ang marunong manalangin. Lahat? Ikaw manalangin dito mamaya. Walang kopya. Kaya na. No? Sa akin, yung pag mga tinuturuan ko, bago lang, pwede ninyong isulat. No? Pero kung
halimbawa, nakadalawa, 3 taon na kayo, baka naman pwedeng diretsyo na. No? Hindi na kailangan mga contribute. At least, at this point in time, naturuan na kayo ng Holy Spirit kung paano manalangin. No? Ano ba ang panalangin? Yan ang ating topic ngayon. Things we lost while praying. Mga bagay na nawala sa ating buhay kung tayo ay nagpatuloy sa pananalangin. Okay. Para po sa ating teksto, may muna ang lahat. Para po sa pagbasa ng teksto, buksan niyo po ang inyong mga Bible na hindi ninyo dala sa Pilipos 4:6. Ang sabi dito, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin, hingin ninyo na may pagpapasalamat ang lahat ng bagay sa Panginoon. No? So, wala tayong dapat ikabahala dahil meron tayong Diyos na tanging pinaglilingkuran na handang tumulong sa lahat ng ating mga ninanais. Na siya nagkakaloob ng lahat ng ating mga ninanais. Okay, makakaupo na po ang lahat. Pinagpala po ng Diyos ang mga salita na binasa natin sa umaga dito. So, ang ating break, ang ating topic ay things we lost while praying. Na bagay na nawala, ay hindi. Hindi ako mag-ano dyan. O hindi naman nakalagay dyan. Hindi ako marunong sa kanila, mag-aaral muna. Ang pamagat, things we lost, yung mga nawala, mga bagay na nawala sa ating buhay nung tayo ay naging mapanalangin. Sino dito ang mapanalangin? Ilang beses kayo gumanalangin? Kakain, almusal, tanghalian, hapunan, Usually po sumising tsaka pagtulog. bago matulog, ano pa? Yun lang. 3, 4, 5, 6, mga merienda, 7, ano pa? Sa lahat ng panahon, kailangan natin maging mapanalangin. Ang topic na ito ay siguro pangalawa ko na o pangatlong beses ko na ibabahagi sa inyo. Pero iba yung dating ngayon. So, pakinggan rin yung maigi kung ano ang nilalaman ng the things we lost while praying. May isang babae daw na nagtanong sa kanyang kapwa. Sabi niya, ano ba ang nakikita mo? Panalangin ka ng panalangin sa Diyos regularly. Take note, regularly. Ibig sabihin, sa bawat sandali ng kanyang buhay, nananalangin siya. Pagsasakay siya sa jeep, pagbababa siya sa jeep, paglalabas siya ng bahay, pagpapasok siya ng bahay, pagkagising niya sa umaga, bago siya matulog, pagkakain, lahat ng panahon na kanyang na may ginagawa siya, nananalangin siya. Kaya nagtaka yung isang kasama niya. Ano ba ang nahihita mo? What do you gain from praying regularly? At sabi nung babaeng tinanong, wala nga eh. Sabi niya, wala akong nahihita. Actually, maraming nang nawala sa akin. Na? Maraming nawala sa akin nung ako ay naging mapanalangin. And she put it. Sabi niya, number 1, I lost my pride. Ang unang nawala sa akin yung aking pagiging mayabang. Mayabang ba tayo mga kapatid? Yes. Mayabang. Mayabang tayo. No? Mayabang yan talaga ang ugali ng tao. Kayabangan. No? Kaya ngayon ang sinusupil ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, God hates pride. Kapag tayo kasi ay nananalangin, ito ay isang kaparaanan na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya dahil meron tayong pangangailangan na hindi natin kaya. Diyos lang ang may kakayanan. Kaya nga sabi, when we pray, it is an act of supplication. Ito ay isang paraan ng pagsamo. Ba't ka ba nananalangin? May isinasamo tayo sa Panginoon. Ano ba yun? Kagalingan? Kabutihan? Kapayapaan?
pamilya. Marami, no? Sabi dito, we acknowledge that we cannot do anything about the situation. Umaasa tayo at naniniwala tayo na wala tayong kakayanan sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga pangyayari sa ating buhay. At inaamin natin na meron tayong kulang. Na? Kaya sabi nga, pag tinimbang ka, ngunit may kulang. Kaya nga, ang sabi dito, we acknowledge that we are deficient. Merong kulang sa atin. Merong kulang sa ating pagkatao pag wala ang Diyos. Na? At kapag nasa atin ang Diyos, ating tinatangkilik at umaasa tayo sa kanyang kapangyarihan because we have a supreme God that will help us. Meron tayong mataas. Wala nang iba. No? Pinakamakapangyarihang Diyos na tutulong sa atin. So, sabi nga, pride is lost and gone before we pray. Bago na pala tayo manalangin, ang ating kayabangan ay nawawala na. Sapagkat pag tayo ay nanalangin, sumasamo tayo sa Diyos, sa Kanyang gabay, sa Kanyang tulong. No? So, number one na nawawala pala sa atin ay pride. Sasabihin na natin, wala kang pride, hindi. Kaakibat na yan sa buhay natin ang pagiging mayabang. Sabi nga, sino dito ang taga Batangas? Sabi nga ng mga Batangueño, mawala na daw ang yaman, wag lang ang yabang. No? So, innate na yan, ibig sabihin natural sa tao. Kapag wala kang, lalo na pag wala kang Diyos, kaya kailangan i-surrender natin ang ating buhay sa Panginoon. No? So, when we surrender our life to God, it means we lost our pride. Number two, na nawawala sa ating pagiging arrogante o pagiging akala mo kung sino na-entitled. Pag dadating, gusto niya nandun siya sa kung saan niya gusto upuan. Para mag-entitled, no? So, ang pagiging arrogante, yan din para magkapatid lang sila ng pride at saka arrogance, no? Arrogance. Sabi nga, humility is not making yourself less. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi mo ginagawa ang sarili mo na mababa kang klase o mababa kang uli. Hindi nagpapakababa ka sa Panginoon o nais mong maglingkod sa higit na higit na privilege kaysa sa iyo. No? Hindi yan akala mo kung pag dumadating, lalo na sa mga sa panahon ngayon, lalo na ang mayayaman, mostly, but not all, mga arrogante. Di ba? Kaya nga tayo, pag sa mga malalaking church, nung na-assign si pastor sa malalaking church, takot na takot yung aming mga members sa mga taga-squatter. Sabi nila, dito na lang po kami kasi mga mayayaman. Ay, hindi ko na ako mayaman, mahirap sa Panginoon. Lahat tayo kako anak ng Diyos, dito ko yung maupo. Nais kong ma-feel nila na ang Diyos walang itinatali. No? Mayaman o mahirap, pares, pantay lang yan sa mata ng Panginoon. So, we lost pride, we lost arrogance, ano pa? We lost, sabi niya, I lost greed. Ano ba yung greed? Swapang, yun ang no? Sa lahat na lang ng bagay, yun ang pinaka-colloquial na term, swapang. Na? Sa lahat ng bagay na lang, gusto siya ang makauna. Na? Tama lang naman yan, di ba? Swapang ba tayo? Ako, meron ba tayong kaswapangan talaga sa ating buhay? Kasi gusto natin, gusto yung marami gusto ko yung maganda, gusto ko yung first class. Di ba ganyan tayo? Kaya kung naka sa kanya yun, wala naman siya dito. O ugali natin yan. Di ba? Mas marami sa akin, wala naman sila. Mamaya na lang sila. So, ano daw ang nawala sa kanya? Kaswapangan. Sabi niya, I lost my urge.
mga nais niya sa kanyang buhay. No? Ano pa? I lost my anger. Yung sino dito magagalit din? Yung madaling magalit. No? Mainitin ang ulo. No? Lahat naman yan. Lahat dyan, sasabihin lang natin, ay pasensya na ka, ibad kasi ako. Oh, all those things. No? So, anger. Tapos, ang sabi dito, I lost the pleasure of lying. Sino dito ang mga sinungaling, no? I lost pleasure pala yan. Pleasure sa mga taong walang Diyos. I lost the pleasure of lying, pagsisinungaling. Kaya pati hindi ka nagsimba, kasi sumakit ang ganito kung ganyan, no? So, lying, liar, go to hell. No? O tinatamad lang. Lagi na lang ganoon, paulit-ulit. Dapat iba naman. Pag ano ba, sa itong linggo, iba, sumakit ang tungo. Next Sunday, iba naman ang iyan. Iba naman ang reason. No? So I lost the pleasure of lying. Ang pangpito, I lost the taste of sin. Kasalanan ba tayo mga kapatid? Nasa akin talaga yan. Daladala natin yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya lamang nawawala yan kapag tayo ay ano? Nakipag-isa sa Panginoon. Ito pa. I lost impatience. Sino dito ang impatient? Yung, ano ba sa Tagalog, impatient? Yung walang pasensya. Ha? Impatient, despair, discouragement. Nung isang gabi, binalita na yung anak daw ni Kuya Kim at Yensa ay, hindi ko alam kung ano ang dahilan ng kanyang kamalayan. No? Because of despair. Meron siyang mga anxiety, meron siyang depression. No? Kung wala ka talagang Diyos, yan ang mangyayari. Kasi sasabihin ng utak mo, sige na, magbibig ka na, magpakamatay ka, uminom ka ng laso. Wala ka namang kabuluhan. No? So ito yung mga nagaganap. At this point in time, kapag tayo ay walang Diyos sa ating buhay at hindi tayo nananalangin, yan ang nararanasan ng tao. Dissolution, despair, discouragement, impatient. Kaya magagalitin eh. No? Kunting bagay, nagagalit ka agad, nagmumura, nagwawala. Kasi wala siyang Diyos. Wala siyang mapanalang, hindi siya nananalangin. Okay. Ano ba ang mga reason bakit hindi natin dapat iwagit sa ating buhay ang pagiging mapanalangin? No? Reason not to neglect prayer. Number 1, it humbles us. Kapag nananalangin tayo, nagiging mapagpakumbaba tayo. Sabi sa John 15:5, without me, you can do nothing. Tama. Kung tayo ay hiwalay sa Diyos, may magagawa pa tayo? Wala. With God, everything is possible. Without God, everything is impossible. Sabi dito, the more we pray, the more we acknowledge our reliance on the Lord. So the more we pray, the more na umaasa tayo sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay. At naranasan ko yan. Yun yan, nung nagkasakit ay yung anak namin na panganay na dinala sa ospital. Sabi niya, ma, hindi ko na talaga kaya. Tapos tumigil. Buhay pa. Pero nanalangin ako, not now, Lord, sabi ko sa kanya, ikaw ang manlilino. Kung ano man ang diferensya ng katawan ng anak ko. Kumbaga sa clay, lagyan mo ng tapal, and God responded. No? Pagpunta, nung malapit na kami sa ospital na buhay, sabi ko sabi ng apo ko, kaya hindi ako kumikibo lang kasi nagdadrive ako. Kasi baka daw mantupay-pay din siya. Kaya, ginaganya ko yung ilong niya eh. Umiinom pa. God responds sa ating mga prayer. Tumutugon ang Diyos sa lahat ng ating pangangain, sa lahat ng ating pagsako sa Kanya if we are reliant on the Lord on all
all the things. Kung tayo ay umaasa lamang sa Diyos, meron pa ba tayo dapat asahan? Wala na. Sa Diyos lamang tayo dapat umasa. Kasi, unable ang lahat ng bagay, kahit doktor. Hindi kaya ng doktor na buhayin ang patay. Pero ang Diyos, bubuhay ng patay. Amen ba? Amen. Kaya, it is our inability to do anything apart from Him. Ano tayo magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya? Sa pagiging mapagpakumbaba, ito ay isang susi ng isang Kristiyano that we are conforming, na tayo ay nakikibagay o nakikiisa sa gawain ng Panginoon at sa Kanyang in His likeness. No? Ano ba ang gawa ng Panginoon? Siya ay maamo, siya ay mapagpatawad, siya ay pag-ibig, siya ay makatarungan. Ang katarungan ba ngayong panahon na to ay hayag pa? Parang hindi. No? Ang nangyayari ngayon, ang mga oligarch, ang mga mayayaman, ang siyang nakakapangyayari. Na? So anyway, wala tayo magagawa, hindi manalangin. No? Kailangan nating manalangin talaga always, no? Always, because kapag hindi tayo nanalangin, parang ina-assume natin o inaakala natin na kaya natin ang lahat ng bagay. Kaya ba natin huminga ng walang hangin? Ito patigilin ng Diyos yung hangin. No? Anong mangyayari sa atin? Kaya nga maraming mga tao na they fall, lumalagpak sila o bumabagsak sila dahil sa kanilang katayugan. No? Maaaring, ang sabi nga, maaaring hinahayaan lang sila ng Diyos sa panahon ngayon. Ang sabi nga sa James, sa Santiago 5, they are being fattened for the day of slaughter. Ibig sabihin, pinapataba lamang sila sa panahon na sila ay kakatayin. They are being fattened. So, kung ikaw ay walang Diyos, magpapasasak ka talaga sa buhay. Dahil akala mo, ang lahat ng bagay ay kaya mo. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, mayroong takdang araw para sa bawat isa sa atin. Lalo na kapag masama ang ginagawa mo, mayroong hangganan. Katulad ng mga, kita niyo yung mga contractor, ilang taon lang silang nanaganan na kung magpatalo sila sa casino ay milyon-milyon. Ngayon, anong nangyari sa kanila? Doon sila hihima sa behas na bakal. No? Buti nga maganda pa yung Ang kanilang kulungan ay ready na. No? So yan ang napakalungkot. Pero masarap pa rin yung buhay nila doon. Kaya lang, anong sarap noon kung lahat ng pamilya mo, pag nabanggit yung apelido mo, no? Meron sila doon. Nakaka-limarin. No? Dapat Kahit yung kaliit-liit, bagong panganak pa lang, nasusuka na ang mga tao. Dala-dala ng bata, kahit wala silang kasalanan, ang kasalanan ng kanilang magulang. No? So, kailangan natin manalangin ka. Kaya nga sabi ng ating inawit kanina, lead me my way, O Lord. No? Lead. Pangunahan mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking tatahakin, sa aking landas. Tanglawan mo, Panginoon, ang aking landas na nilalakaran. Baka ako ay madubilas. That's why many even Christians nowadays fall into desperation. Bakit? Hindi nila pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Ano ang nangyayari? Lalo na sa isang Kristiyano na sa isang malaking church, kapag ikaw ay may katungkulan, nandoon na yung pagmamayabang. Sometimes, but not all. Huh? Number, sana ba tayo? Okay. Sabi dito, prayer mediates. Ibig sabihin magnilay. Sa pamamagitan ng panalangin, doon natin na pag-minilay-nilay ang blessing ng Panginoon. Sabi na ng Panginoon, you do not have because you do not ask. Ibig sabihin, kaya ka wala, hindi ka naman nangihingi. Hindi mo ako kinakausap.
Ano ba ang prayer? Prayer is talking to God. Di ba pag may mga anak tayo ulit yung, ma, ganyan, ulit na ulit. Di ba yun ang paborito natin? Ganyan din sa Panginoon. Kung sino yung malapit sa Kanya, yun ang Kanya tinutugon. Di ba? Para sa anak natin, mamamahingi ng ano, pero yung bata na tahimik, na lugar sa isang sulok, kung hindi mo bigyan, ipikipiho. No? Parang dumidistansya siya sa kanyang sarili. Samantalang ang Diyos ang lumalapit, tayo naman ang lumalayo. Kaya talking to God, how far is God? Isang panalangin lang. Hindi malayo ang Diyos, napakalapit. Tayo lang ang patuloy na lumalayo. Kaya wala tayong blessing. You do not have because you do not ask. Kaya tayo wala, kaya mahirap sapagkat hindi tayo humihiling. Ang Pilipinas mayaman. No? This is the only nation in Asia na tawag ito, Christian ang tawag. The only Christian nation. The only Christian nation in Asia. Pero ano ang nangyari? Kung hindi rin naman tayo marunong magnilay-nilay sa blessing ng Panginoon, na akala mo lang yung Pasko, wala rin. Kaya, anything na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, ingatan natin. Huwag tayo yung tawag, pandas, palipangdas, no? Ingatan natin. Dahil, hindi lahat ng araw ay Pasko. Okay? Sabi dito sa James 1:5, God is waiting to give to His children liberally. Ang Diyos daw ay nag-aantay lang na bigyan. Magmudmud liberally. Huh? He is waiting to bless us. Kaya nga sabi ng marami, ano ba itong buhay na ito? Parang impyerno. Malayo tayo sa Diyos eh. That's why we say that. Kaya nasasabi natin yan, parang impyerno. Impyerno nga. Dahil wala kang Diyos, malayo ka. Na? Ang sabi niyo, God is waiting to bless us. Kaya daw natin nami-miss ang blessing because we do not pray. Ano ba dapat natin ipanalangin? Baka naman pumunta ng hingi naman din ang ating ipanalangin. No? Kapag tayo ay may hiningi at binigyan tayo, anong kasunod noon? Magpasalamat. Yun ang nais ng Panginoon. Kapag tayo ay nagkatrabaho, ano ang kasunod noon? Magpasalamat din. No? So, hindi hindrance ang trabaho para tayo ay magpasalamat. Yan ay kaloob ng Diyos sa iyo. Ang Diyos nag-aantay lang, ano ba ang gagawin mo sa ipinagkaloob ko sa iyo. Another thing, sabi dito, prayer conforms us to Christ. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng panalangin, sumasang-ayon tayo kay Kristo. Sabi sa John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Alam niyo na ang sikreto para tayo magkaroon. John 15:7. Sabi niya, kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking salita ay nananatili sa inyo, humingi ka at ipagkakaloob ko sa inyo. And it will be done for you. No? These are the words of Jesus. If we are truly people of the Word, sino itong Word? Si Jesus, no? Our will and desires will be changing. Kapag tayo ay nakipag-isa kay Jesus, ang ating pananalita, ang ating way of thinking na babago. No? So, sa pamamagitan ng panalangin, tama nga yung sinabi ng babae, ay lost. No? Pero meron din tayo naging. No? Meron din tayo naging. Hindi lang naman puro lost. Sa bagay, ang nanos naman, lahat ng masasama nating pag-uugali, natatanggal dahil sa ating pakikipag sang-ayon sa Panginoon. And sabi dito,
Jesus is saying, those of us who are truly being changed by Him, so si Jesus daw ang nagbabago sa atin, who are hearing His word and actively responding to it, it will begin to ask Him for the kind of things He wants to give us. So prayer helps to conform our thinking more closely that of Jesus. Sabi dito, neglecting yung nakakalimutan nating panalangin will stop us asking God for what He wants to give us. So kapag tayo ay hindi nananalangin, ito ay isang kaparaanan na hindi tayo ibigyan ng blessing ng Panginoon. Why? Because you do not ask. No? Hindi tayo humihingi. And it will stop our minds. Dito, pinapatigil ng hindi pananalangin ng ating isip na maging conform sa ating Panginoon. Number 4, prayer changes the things in the world. Kung ano man ang mga nararanasan natin ngayon, kung ano man yung mga nakikita natin sa mga balita, ang lahat ng bagay ay papalitan niya ng Diyos. He will change things in the world. Na? Kaya huwag tayo maglumihanan ano man ang mga nangyayari sa ating palibot, alam ng Diyos kung ano ang kanyang dapat gawin. All we need to do is pray. P-R-A-Y. So, sa ating pananalangin, i-petition natin sa Panginoon. Ano man dapat natin i-petition? Mabago na ang kalakaran ng ating bansa, mabago na ang kalakaran ng ating buhay, mabago na ang kalakaran ng mundo, magkaroon na ng pag-asa ang bawat pamilya, magkaroon na ng mawala na ang kahirapan sa ating kalagitnaan. No? Sapagkat yan, ang kahirapan ang nagiging sanhi na hindi tayo makalapit sa Panginoon. Kasi gusto natin, we do it on our own. Akala natin kaya natin ang lahat ng bagay. Hindi. Kapag wala ang Diyos, kahit na anong pagsusumikap natin, it will be, ano mangyayari? Baliwala lang din. Nothing. It will come to nothing. Wala lang. No? Kasi walang blessing. Without God, no blessing. With God, we conform with Christ, more blessing. Okay? So ano-ano daw yung mga bagay na kailangan natin, bakit kailangan natin manalangin? Siya ang nagninilay tayo sa mga blessings na ibibigay niya sa atin. Ano pa? Ito ang dapat mangyari sa atin sapagkat sa pamamagitan ng panalangin tayo ay nagiging mapagpakumbaba. Meron pa akong time, Pastor. Dahil mahalaga itong panalangin. Okay? So, mga kapatid, pag-aralan na ninyong manalangin all by yourself. Halimbawa, sa isang pagkakataon sa prayer meeting natin, kapag pinapanalangin kayo, so, privilege yan na kayo ang tagapanguna sa pakikipag-usap sa Panginoon. No? It is your privilege that you lead in talking to God. Ha? Kayo ang tagapanguna. Sapagkat ang panalangin hindi lamang magpapasalamat sa pagkain, kundi sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Okay? So ano ang benefit ng praying? Number 1, prayer helps you develop a relationship with God. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Tayo bilang anak, siya bilang ating ama. No? Kaya nga malaya tayo nakakatawag sa kanya, ama ko. No? At saan ba yun, Pastor, ng panalangin, our Father? Mateo 6:9. Sa Mateo 6:9, nandoon yung outline, no? Pwede kayo kumuha doon, no? Kung paano ba mananalangin, di ba? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. So give us this day. Kaya nga may prayer. Kasi every day, we ask God for sustenance. No? Hindi yung bibigyan tayo ng Diyos ng isang buong taong supply. Ano tayo? Iniswerte. Hindi naman dapat. Oo. Tignan mo ang mga mayayaman. Pray pa kaya yan? Hindi. Kaya nga ngayon, yung corruption na yan. Nung nagkaman sila ng salapi, nung naranasan nila maraming pera, naging iba na ang kanilang mundo. No? The lack of money is the root of all evil. No? So, huwag natin mahalin ang salapi. Ang salapi, utusan yan. Para mabuhay tayo. Pambili, bili ng ganito, bili ng isang kilong baboy, para yan sa ating sustenance. Sige, alipin natin yan, hindi tayo ang alipin ng pera. No? Dapat maging alipin natin yung pera. Kaya nga, do not chase the wind. Huwag natin habulin ang hangin. No? Paano natin mahahabol ang hangin? Para lang din niya, hinahabol natin ang pera. Mahahabol ba natin ang pera? Kung wala ka namang source. So what should we do? Pray. Pray to God. No? Na tayo ay bigyan niya ng biyaya. Patawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At maging ligtas tayo sa kanyang ligtas tayo sa lahat ng kapamakan. Okay? So number 1, prayer helps you develop a relationship with God. Tayo bilang anak, siya bilang ating Ama. God wants to hear from us and talks to us. Diba? Kung halimbawa, ang presidente, ang nais ng presidente na may kausap siya, no? Para alam niya ang mga nakapalibot, ang mga nangyayari. No? Ganon din ang ating Diyos. He wants us to talk to Him through prayer. No? Ibigay natin anuman ang nasa ating kalooban, ipanalangin natin ang ating mga kapatiran. Kaya na every Wednesday, meron tayong panalanginan. Kaya sorry, Auntie, pag ano kayo, mag-text kayo sa akin kung ano yung mga prayer request ninyo. No? When we pray, He listens. Tandaan ninyo, when we pray, God listens. He answers our prayer in the form of thoughts, spiritual feelings, scripture, or even the action of people. Sumasagot ba ang Diyos? Yes. God answers prayer. No? Number 2, prayer helps you gain understanding of God's loving nature. Paano natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo nananalangin? Kaya natin siya nakikilala ng lubos dahil nananalangin tayo. At nagbabasa tayo ng kanyang salita. Kaya nga nung kami ay mga maliliit pa, kanta kami, read your Bible, pray every day, and you grow. Ngayon, kung hindi kayo nag-pray, hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi kayo mag-grow. Tandaan natin yan mga kapatid. Ilan sa inyo ang nakabasa na ng 5 libro ng Bible? Wala pa. O, mag-bargain tayo. Para tayo sulotin bumura nito. 4. Lagi. Baka tayo hindi tayo sama-sama sa dito. 3. Wala pa rin. 66. Sa 66, kailan nyo mababasahin yan yung libro? Hindi lang po natatapos. Ay napusin. Dahil sabi na, read your Bible, pray every day. Ano ang mas masarap? Magbasa ng Facebook, Messenger, etc. TikTok, mga kalukuhan sa TikTok, mga reels, na? Ang isa magbasa ng Bible. It will only take you 1 hour a day. Basahin ninyo next meeting sa ating
ko na kayo ng assignment sa prayer meeting. One book for every person. Mag-assign ninyo at sasabihin ninyo ano ang meaning. Kasi kung hindi ko kayo preversahin, malamang yan hindi na kayo a-attend. Sinurubi kayo. No? Kaya read your Bible. Paano niyo makikilala sino si Samson? Sino si Joseph? Sino yung 12 niyang kapatid? Asa kayo yung pastor? Matanda na yung pastor ninyo. Okay. Mga kapatid, kayo ba ay nangangako na magbabasa na kayo ng inyong Bible? Sino ang mga nangako na magbabasa ng Bible? Wala? 1, 2, 3, 4. Okay, so salamat sa Panginoon dahil education din namin na aralan kayo. Kasi kami alam na kasi namin yan, nilabasa namin yan. Paano kayo? Pag namatay kami dalawa ni Pastor, tapos ang pumalit sa inyong kamay, paano kayo? Okay, prayer provides answer. Praying and listening to the answers God gives can help you understand why you are here. Bakit kayo nandito? Sapagkat nanalangin kayo. No? Tinugon ng Diyos. Tinugon ba ng Diyos ang inyong mga panalangin? Amen. No? Kahit maliliit na bagay na inyong pinanalangin ay tinugon ng Diyos. Sasabihin nyo na, meron pa ho, pera. No? Pera yan ang nais namin. Manalangin kayo kung ano yung paraan para kayo magkapera. No? Kasi ang Diyos, hindi kayo bibigyan ng isda. Bibigyan kayo ng pamingwit. Pamingwit, hindi pagkampas. Bibigyan kayo ng paraan para kayo mabuhay. Hindi pwedeng isubo na lang ng isubo. Hindi na lang nanakain ng nanga. Kailangan natin matuto. Kaya prayer helps you. Another thing, ito ba maganda ko, prayer helps you find direction in your life. Amen. Kasi hindi nyo sinasabi, Lord, ito yung direction na gusto ko. Pwede mo bang mangyari ito sa buhay ko? No? Kasi nakapokus sa iyo, sabi natin, Pastor Dan, Mumbai, sa ating Amy. Si Pastor Dan ang sabi noon, mag-focus kayo sa Panginoon na siyang source. Sabi nga sa Nahum ba yung Pastor? Silver and gold are mine. Huwag kayo humingi doon sa Mumbai, walang pera yun, may financial lang yun. Doon kayo sa Diyos na nagmamay-ari ng silver, ng gold. Doon tayo humingi, huwag kung kanino. No? Kaya, pag tayo humingi sa Panginoon, hindi tayo mumurahin. Pag tayo humingi sa tao, pagkakatakot na dismiss ang mga buti natin at may pagkakataon na siguro baka mamura. No? Kaya, learn the direction that you are intending to go in life. Sa mga serious decision in life, consult God. No? Consult Jesus because He answers and guides us. Whatever we seek, He will provide. Provided we pray. No? Tayo ay binabago ng Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago. Tandaan natin yan. He is still the same yesterday, today, and tomorrow. He is still the same God. Kaya ano ang dapat natin ipag-alala? Siya pa rin yung Diyos na nag-provide noon kay Moses hanggang ngayon sa atin. Diba? He never changes. Tayo lang ang nagbabago. Anong pagbabago? Pag tayo may konting pera, nagbabago ng ating ugali. Tama. Pag walang pera, lalong bagong-bago ang ugali. No?
sinisisi ang Diyos. Lord, ba't mo naman ako binigyan ng problema? O hindi ang Diyos ang nagbigay ng problema. Ikaw ang may gawa ng problema mo. Tandaan niyo yan. Ang Diyos nagbibigay ng kaginhawahan. Nagbibigay ng blessings. Tayo, gumagawa tayo ng mga multo na kinakatakutan natin, tapos sisisihin natin ang Diyos. Bakit ako nagkasakit? Binigyan ako ng Diyos ng sakit. Hindi nagbibigay ang Diyos ng sakit. Hindi nagbibigay ang Diyos ng problema. Hindi nagbibigay ang Diyos ng mga masamang pangyayari. Ang Diyos ang nagpo-provide sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng blessing pinagkakaloob niya sa atin. Lahat ng lakas upang maiwasan natin ang mga temptation. Pagsubok, yes. Yan ay pinapahintulot lamang na dumaan tayo sa mga ganyang mga pagsubok. Why? Para tayo matuto, para tayo maging matatag, para tayo ay huwag makalimot na merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayaw natin sabihin pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, ay, binigyan ako ng Diyos ng problema. Ikaw ang may gawa ng problema. Through prayer, we can overcome temptations to sin. Kaya sabi, pray for God's help to keep you from making wrong choices. Okay? So naglatag ang Diyos. Ito yung tama, ito yung masama. Pili. Ang Diyos hindi tayo ginawang robot. Binigyan tayo ng talento para tayo mag-isip. Gamitin natin ang ating isip sa kabutihan, hindi sa kabalbalan. Mag-isip tayo na naka-align sa Panginoon. We should be aligned. Our will should be aligned to God's will. Kaya sabi dito, prayer doesn't change God. It changes you and me. No? Binabago tayo ng Diyos pamamagitan ng ating panalangin. Ang Diyos never na nagbago. Prayer can work miracles. Lahat tayo ay maaring makaranas ng miracle sa ating buhay. Yun lang na tinanggapin niyo si Jesus sa inyong buhay bilang inyong Lord and Savior. It is a miracle. It is a privilege. Tayo ay maging anak ng Diyos. At ano pa? Prayer invites the Holy Spirit in our life. Anong ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Siya ang anong ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Nagpapaunawa na siya ang patnubay, no, sa ating buhay. Kaya lang, kahit ang pinapatubayan tayo, ang pinapairan natin yung ating katigasan ng ulo. Dahil sa chamber ng ating puso, 4 na chamber, sa isang lugar lang natin, pinapaog si Jesus. Tayo pa rin ang nagmamaniobra sa ating buhay. Kaya kayo mga kapatid, isuko natin ano man yung chamber na nagpapahirap sa ating buhay through prayer. No? As you pray daily, you invite the Holy Spirit. Prayer, lastly, prayer helps you become more like Jesus. Jesus set us the perfect example of prayer. Siya nga naman ang perfect example ng mapanalangin. No? Kapag siya ay nananalangin, pumupunta siya sa isang tahimik na lugar. Baka pag nananalangin kayo at magulo ang mga bata, ay, hindi mo nananalangin na, no? Tapos nananalangin mo, no? Hindi kanya, mga kapatid. Pumunta tayo sa isang lugar na tahimik at doon tayo mananalangin. Hindi yung mananalangin tayo na magulo, iba na ang nasasabi natin. Hindi na panalangin yun. Sabi dito, sometimes we pray not to gain something but to lose things that don't allow us to pray spiritually. What is prayer? It is an invocation or act that seeks to activate an accord with an object through deliberate communication. Sabi dito, pray educates, strengthens, and heals. Prayer is the channel that connects us to God. Ilang minutes ako? 5 minutes. Several key principles regarding
the power of prayer. Faith comes in faith in God's promises. God is a promise giver. Kapag siya ay nagsalita, tinutupad niya. Pag tao ang nangako, ito ay napapako. Pwede tayo mag-intercede. Halimbawa, may sa pamamagitan ng panalangin, sino dito ang may mga sakit, no? Pwede tayo panalangin in behalf of Angie's daughter-in-law at sa father ni Angie. So we can do things like that, no? Intercession through prayer. At kapag tayo ay nananalangin, manampalataya tayo ng ating pinapanalanginan ay makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo nananalangin sa mga kahoy, sa mga dibuto, kundi sa totoong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. At ang ating Diyos ay tapat at God is faithful and just. At dito, may tanong, mahalaga ba ang manalangin? Mahalaga ba? Amen. Sapagkat ito ay hininga ng Kristiyano. Tandaan natin, hininga natin yan, kaya tayo nanalangin. Kasalanan ba ang hindi manalangin? Kasalanan ang hindi manalangin? Ha? Bakit mahina? Kasalanan. Sapagkat iutos ng Diyos na tayo ay manalangin. No? Kaya tandaan ninyo, huwag ninyong kaligtaan ang pananalangin. Huwag ninyong katamaran ang manalangin. Kaya nga, ang aking panalangin, have a prayerful life. God bless everyone. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa aralin na pinagkaloob mo sa amin. Pinahiyo, Panginoon, na bawat ito ay paulit-ulit ang nabigkas ng kung sino-sino ng mga speakers. Balik ito ay lubhang napakahalaga, Panginoon, dahil nakakalimutan namin ang pagpagniig sa iyo sa pamamagitan ng panalangin ng Diyos. Nawa sa umagang ito, itanin mo po sa isip at isipan ng aking mga kapatid ang kahalagahan nito, Panginoon, at kung ano ang nagagawa dito sa aming buhay. Tulungan mo ba ang bawat isa, Panginoon, at i-declare po ang araw na ito na simula sa araw na ito sila ay magbabasa na ng kanilang Bible at mananalangin ng totoo. Thank you, Lord Jesus. Nawa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, matuturuan mo at magabayan mo ang bawat isa sa amin sa aming pagbabasa ng Bible at pananalangin. Thank you po sa iyong mga salita. Nawa ay sa pamamagitan nito ay nagpala mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa magandang salita ng Diyos na binahagi ni Pastor Linia. Ngayon po, tinatawagan ko po para sa pagliko po ng love offering, tinatawagan ko po si Miley. So yun po. Sino nakakatawa sa pangalan mo? Eh, yung aawit. Yung aawit. Tinatawagan ko rin po si Sister Lisa sa special number na hangout. Isa lang. Kanta na ng mga Pangalan ni Jesus itinas sa lahat, sa langit at lupa, siya'y sasambahin. Halina, lahat ng puso magbigay luwalhati. Halina, lahat ng labi aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay lulubog. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay
Para po sa panalangin pasasalamat, tinatawagan ko po si Sister Lilia San Miguel. Manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat na tinipon mo kami. Pagkamit kami ay puponte, subalit isa o dalawa na nagkakad dito sa pangalan mo. Nasa aming karamihan ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil naging ayos ang araw na ito. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapala mo, sa lahat ng biyaya, sa nagdaang sa nagdaang linggo na aming nilakaran. Naranasan namin, Panginoon, na iyong ang lahat ng kagalingan ay pinagkaloob mo sa amin, sa lahat ng may sakit, sa lahat ng mga nakatanggap ng blessing. Lord, nag-rejoice po ang bawat isa sa amin. Sa lahat po ng mga nagugulumihan na nagkikiisa po kami sa kanila at pinagpipray po namin, Panginoon, ang kanilang katagumpayan sa aming larangan ng kanilang nararanasan. O Diyos, sa umaga ito, dinadalangin namin ang aming mga kapatiran na wala dito, ano man ang kanilang kadahilanan, O Diyos. Patuloy ko pong dinadalangin na ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, ang araw ng linggo na alam ko, Panginoon, na itinakda mo para kami ay sama-samang magpuri, sama-samang magsabayin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ganoon din, O Diyos, tinataas po namin at pinagpapasalamat ang mga biyayang aming nakamtan sa umaga ito, ang mga handog na narito sa aming harapan. Salamat, Panginoon, sa mga kamay na nagsipaghandog. Ibalik ko po, Panginoon, ng higit pang pagpapala ang mga kamay na naghandog. At i-bless mo rin po ang bawat isa sa amin. Salamat sa buhay ni Alma, ni Ate Lenny. O Diyos, salamat sa kanilang dalawa. Pagpalain mo po sila. Maging si Ate Lenny sa kanyang nararanasan ngayon. Alam ko, Panginoon, na siya ay dumadaan sa mga lab test. Nawa po, O Diyos, ay maging makabuluhan ito at yung gamutin na mga parte ng kanyang katawan, Panginoon, ang may karamdaman. Ganoon din si Ana. Salamat sa buhay niya at saka si Lisa. Salamat, Panginoon, na ginagamit mo sila maintili. Ganoon din po si Maylene at saka si Angie. Salamat, O Diyos, na alam ko unti-unti, binabago mo sila sa kanilang posisyon, Panginoon, bilang isang mananampalataya mo. Dalangin ko, Panginoon, na magkakaroon ng isang araw na sila man ay magsuko ng kanilang buhay, Panginoon, isurrender at magpabautismo, Panginoon, upang maging kompleto ang kanilang pagiging Kristiyano. Pinadalangin ko rin si Liberty, Panginoon, ano man ang nararamdaman niya sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat na kahit siya ay pagbuhat siya ay nakaka-attend po, Panginoon, sa ganito mga gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa ay gabayan mo ang bawat isa sa amin sa landasin na aming ilalakaran. Nawa ay patuloy mo pong taglawan ang aming daraanan, patuloy mo po kaming akayin sa tamang landas ng buhay. O Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. Inaanyayahan po tumayo ang kapulungan. Hingin po tayo ng basbas sa ating Panginoon. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Wednesday.